Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 11:11 hanggang 11:30. Kabanata 11:11. Si Braxton Micah ay wala sa rehiyon ng militar sa ngayon. Matapos makatanggap ng abiso, agad siyang pumunta doon. Sa kalahating oras lang, humarap siya kay James. Sir, pawis na pawis siya sa noo. Napatingin si James sa lalaking nasa harapan niya. Siya ay isang 3-star general at second in command ng Red Flame Army. Matapos ang pagkamatay ng nakaraang emperador, siya ay pansamantalang ginawang tagapamahala ng Red Flame Army. General Micah, tumingin sa kanya si James. Ang iyong mga order, sir. Bagamat namumuo ang pawis sa noo ni Braxton, hindi siya naglakas loob na panasan ang mga iyon. Tinanong ni James, General Micah, aling lungsod sa tingin mo ang pinakaligtas sa Sol? Nang walang kaunting pag-aalinlangan, sinabi ni Braxton, ang Kabisera. Oo, ang Kabisera, ang lungsod na pinangangasiwaan ng Red Flame Army. Ngunit bakit ko nabalitaan na maraming mga pangyayari mula nang mamatay ang nakaraang emperador? Ang walang pakialam na ugali ni James ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Braxton. Tanong niya, sir, ano po ang tinutukoy nyo, pwede po bang magtanong? Sinabi ni James, may isang kumpanya na tinatawag na Blue Tech Corporation sa kapital na biglang nabangkarote kamakailan. Nawala ang may-ari ng walang bakas. Samantala, ang kanyang anak na babae, isang sikat na aktres na nagtatrabaho sa isang entertainment company, ay tinanggal sa trabaho matapos kumatok ang mga debt collector sa mga pintuan ng kumpanya. Bakit hindi ituloy ng sino mang disente at matuwid na individual ang legal na ruta ngunit sa halip ay gagamit ng gayong maling mga taktika? Ano? Kalokohan. Galit na galit, sumigaw si Braxton, paano mangyayari ang ganoong bagay sa Kabisera? Huwag mag-alala, Ginoo. Sisiyasatin ko agad ang usapin. Ipinapangako ko na ang buong katotohanan ay ihahayag bukas ng umaga. Kapag nalaman natin na lumabag sa batas ang mga sospek, mapaparusahan sila ng mabigat. Gusto ko ang mga resulta bukas ng umaga. Pag-iwan sa pangungusap na ito, tumayo si James at umalis. Bagamat inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na imbestigahan ang bagay na ito, nag-aalala pa rin siya, kaya espesyal siyang pumunta sa rehiyon ng militar. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Braxton. Gustong-gusto ng bawat pinuno na gumawa ng isang kahangahangang simula sa pag-ako ng isang posisyon. Ito ay hindi maiiwasan. Nag-aalala si Braxton. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Magkakaroon tayo ng meeting sa loob ng 10 minuto. Matapos ibigay ni James ang kanyang utos kay Braxton, bumalik na lang siya sa mansyon ng emperador. May nangyaring hindi inaasahan bago niya makilala si Madeline. Medyo nadismaya siya. Pagkabalik, muli niyang nakipag-ugnayan kay Madeline, na nagnanais na mag-set up ng isang pulong ngayong gabi upang lutesin ang usapin minsan at para sa lahat. Bumalik si Madeline sa looban na kinaroroonan ni Yaroslav. Nang marinig niya na nabigo si Madeline na makilala si James, nag-alala siyang may sakit. Sa pagkakataong iyon, nag-vibrate ang phone ni Madeline. Sa pagtingin sa kanyang telepono, sinabi niya, si James ay nag-set up ng isa pang rendezvous. Sa pagkakataong ito, magkikita tayo sa underground parking lot ng Freedom Plaza ng 11 PM, sasamahan kita. Hindi na makapaghintay si Yaroslav. Nag-aalala siya na baka may mangyari kapag kinaladkad nila ito palabas. Kailangan niyang makipagkita kay James sa lalong madaling panahon at alamin ang mga detalye ng kanilang kooperasyon. Iyon lang ang paraan para mabuhay siya. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Madeline, nakuha ko. Matapos iset up ang oras, nag-disguise si James bilang isang security guard at tahimik na umalis sa Emperor's Mansion. Pagkatapos niyang umalis, nagpalit siya ng iba't ibang sasakyan paminsan-minsan at nagpalit ng maraming damit. Sa wakas, nakarating siya sa underground parking lot ng Freedom Plaza. May 10 minuto ang natitira bago mag-11 PM. Matyaga siyang naghintay. Samantala,
Naghihintay sina Yaroslav at Madeline sa isang itim na sedan. Tingin ko malinaw na tayo. Nakuha ko. Tumango si Yaroslav. Makipag-ugnayan kay James. Nag-message si Madeline kay James. Nakarating na kami. Ang plate number ng sasakyan namin ay. Bumaba si James sa kanyang sasakyan at iniskan ang kanyang paligid. Nang mapansin ang plate number ng sasakyan na hinahanap niya, naglakad siya papunta sa itim na sedan at marahang kumatok sa pinto ng kotse. Bumukas ang pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11-12. Pumasok si James sa backseat. Sa tabi niya ay isang 50 taong gulang na lalaki na nakasuot ng malaking itim na jacket. Nakasuot siya ng cap at isang pares ng sunglasses. Habang ibinababa niya ang kanyang ulo, hindi maaninag ni James ang kanyang hitsura. Nasa driver's seat si Madeline. Lumingon siya, tinanggal ang kanyang sunglasses, at tumingin kay James nang nakangiti. Nagkita tayong muli, James. Sumulyap si James sa kanya. Ito ang babaeng nag-akit sa kanya sa isang bitag. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaki sa tabi niya at sinabing, "Reveal your identity." Tinanggal ni Yaroslav ang kanyang salaming pang-araw, at sa wakas ay nakita na ni James ang kanyang hitsura. Siya ay isang ordinaryong tao, napakakaraniwan, sa katunayan, hindi maiisip ng isa na siya ay isang figure sa tuktok ng power pyramid. James, na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yaroslav, ang iyong reputasyon ay nauuna sa iyo. Ikinararangal ko na sa wakas ay nakilala kita. Ikaw ba si Yaroslav Gabriel, ang nasa likod ng nakaraang emperador? Tanong ni James. Oo, sabi ni Yaroslav. Tanong ni James, isa kang kaanib sa gusek. Anong negosyo mo sa akin? Tulad ng alam mo, tayo ay mula sa magkaibang mundo. Kung wala kang importanteng sasabihin, aalis na ako. Bagaman alam ni James na si Yaroslav ay naghahangad na makipagtulungan sa kanya, siya ay nagkunwaring kamangmangan. Nakangiting sinabi ni Yaroslav, walang sino man ang may permanenteng kaaway. Pumunta ako dito ngayon upang ipaalam ang aking nais na makipagtulungan sa iyo. Putol niya sa paghabol. Oh, kooperasyon. Napangiti si James. Pero paano, James? Mag-cut na lang tayo. Sabi ni Madeline, ginawa kang emperador ng hari para palayasin si Ginoong Gabriel. Ngayon na nakuha mo na ang ganoong lakas, ang pagpatay sa kanya ay isang madaling gawa. Naiintindihan ito ni Ginoong Gabriel. Alam niya na kailangan niyang makipagtulungan sa iyo upang mabuhay. Gayunpaman, mayroon siyang kondisyon. Kailangan mong bitawan siya. Tanong ni James, isinasantabi ang tanong ng kooperasyon, hayaan mo akong tanungin ito sa iyo. Ang lolo ko ba ang nagsabi sa iyo tungkol sa aking lakas? Oo. Hindi ito itinanggi ni Yaroslav. Aniya, gayunpaman, salamat din sa kanyang paalala na naisipan kong makipagtulungan sa iyo. Oh, naguguluhan, nagtanong si James, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Yaroslav, sinabi sa akin ni Thomas na tiyak na mamamatay ako. Kapag ako ay patay na, ang kabisera ay babalik sa kapayapaan. Sinabi niya sa akin na tiyak na mamamatay ako sa iyong mga kamay. Gayunpaman, pinaalalahanan din niya ako na makakaligtas ako kapag nakaisip ako ng paraan. Ang tanging paraan para mabuhay ako ay ang makipagtulungan sa iyo. Nang marinig ito, natarante si James. Anong uri ng tao ang kanyang lolo? Bakit siya gagawa ng gulo para sa kanya habang tinutulungan siya sa dilim? Ngayon, nagpahiwatig pa siya kay Yaroslav na makipagtulungan sa kanya. Walang maisip si James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagtanong siya, paano tayo nakikipagtulungan? Bago dumating, napag-usapan na ni Yaroslav ang mga bagay kay Madeline. James, tuldok, hindi, teka, tuldok. Emperor, gusto kong magpakita ng palabas. Anong ibig mong sabihin? Uutusan ko ang isang subordinate ko na gayahin ako. Matapos siyang patayin, magtatago ako at gugugol sa natitirang bahagi ng aking buhay sa pag-iisa. Ikaw naman ay manganga ko na hindi mo ako hahabulin. Bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang anumang impormasyong kailangan mo. Gumapang si Asmo sa mukha ni James. Pinlano niyang makipagtulungan pa rin kay Yaroslav. Ngayon na si Yaroslav ang nagmungkahi ng mga bagay, maaari na siyang umupo sa likod.
Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, sinabi ni James, tiyak na posible. Simple lang ang kondisyon ko. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa gusek. Tumango si Yaroslav. Sure thing, sasabihin ko lahat ng nalalaman ko. Tanong ni James, sino ang amo mo? Si Callan Maverick ba? Hindi ko alam. Sabi ni Yaroslav, ang alam ko lang na ang aking master ay tinawag na Good Devil. Hindi niya tinanggal ang kanyang maskara, kaya walang nakakita sa kanyang tunay na anyo. Alam ko rin na may kapangyarihan iyon sa loob ng gusek. Malamang nasa ilalim lang siya ng leader. Sino ang pinuno? Hindi ko rin alam. Napaka-misteryosong tao niya. Sa tuwing nagkikita kami, tanging likod niya lang ang nakikita ko. Siya ang kasalukuyang tumatawag ng mga shot sa gusek. Pati ang amo ko sumasagot sa kanya. Ano ang kaugnayan ng aking lolo sa gusek? They are in a cooperative relationship. Patuloy ni Yaroslav, hindi ko alam kung anong kasunduan ang ginawa nila, pero si Thomas ang nag-estratehiya para sa pinuno. Mula kailan? Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Yaroslav, mga 10 taon na ang nakalipas, sasabihin ko. Matapos masunog sa lupa ang tirahan ng mga Kaydan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:13. Dahil isa si Yaroslav sa mga pangunahing namamahala sa gusek, marami siyang impormasyon sa insider. Upang mabuhay sa pagsubok, pinili niyang makipagtulungan kay James at sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Kasama rito ang sinaunang punto ng prinsipe ng Orchideas. Matagal nang nasira ang sinaunang libingan, at ang kahon na nahukay mula sa loob ay matagal nang nasa kamay ni Thomas. Bahagi rin ng plano niyang dalhin ang kahon sa Kensington at ibigay kay James. Samantala, ang dating emperador ay isang sangla sa lahat ng ito, isang sangla na minanipula para gawin ang utos ni Thomas mula pa 10 taon na ang nakararaan. Isa lang siyang disposable character. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Batay sa mga salita ni Yaroslav, ang kanyang lolo ay nagtataglay ng malaking lakas 10 taon na ang nakalilipas. Kaya bakit siya nanonood habang ang kanyang pamilya ay nasusunog hanggang sa mamatay? Buhay pa kaya ang pamilya niya? Ilusyon ba ang lahat? Ang posibilidad na ito ay umiral. Total, niligtas siya ni Thea. Kahit na naniniwala siyang patay na ang kanyang pamilya, hindi pa niya nakita ang mga bangkay ng mga ito. Sa lakas na taglay ng kanyang lolo, madali niyang nailigtas silang lahat ng hindi pinagpapawisan. Gayunpaman, malalaman lamang niya ang higit pa kapag nakilala niya muli si Thomas. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Guvenom at paggamit sa mga ito upang lumikha ng mga biological na virus? At bakit mo itinatag ang Centennial Corporation? Tanong ni James. Sinabi ni Yaroslav, may kinalaman ito sa martial art ng leader. Nilinang niya ang Decimation of Immortality, isang napakasamang kasanayan sa martial art. Bagaman ito ay makapangyarihan, ito ay may depekto sa mga pamamaraan nito. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Guvenom, nais ng pinuno na gawing perpekto ang Decimation of Immortality habang sa parehong oras ay lumilikha ng mga biological virus upang lumikha ng isang malakas na hukbo na independyente sa estado. Samantala, ang pag-set up ng kumpanya ay upang maghanda para sa susunod na mangyayari. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang medikal na korporasyon sa isang edad kung saan ang bansa ay yumayaman at ang mga tao nito ay yumaman, maaari tayong lumikha ng isang monopolyo. Isang araw, kapag ang Sol at maging mas malawak sa mundo ay mayroon lamang isang medikal na korporasyon na nagdidikta kung ano ang gamot na iniinom ng mga tao, magiging mas madali para sa organisasyon na kontrolin ang bawat pag-iisip at pagkilos ng mga tao. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Ito ay lubos na kabaliwan. Pagkatapos huminga ng malalim, nagtanong siya, ano ang Decimation of Immortality? Paano ito kasama sa gusek? Umiling si Yaroslav at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dito. Kahit na isa akong disipulo ng Good Devil na isang taong may malaking kapangyarihan sa loob ng gusek, wala talaga akong alam tungkol kay leader. Ma'am, bahagyang tumango si James. Naniniwala siya na si Yaroslav ay nagsasabi ng totoo. Matapos ibunyag ang napakaraming impormasyon ng tagaloob, hindi na niya kailangan pang itago ang mga bagay sa kanya. Bigyan mo ako ng kopya ng lahat ng individual na kaanib sa gusek.
I'll formulate a plan once, return. I'll act once I execute you, sabi niya at lumabas ng sasakyan. Pagkababa ni James sa kotse, tinanong ni Madeline, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan si James? Nagdilim ang mukha ni Yaroslav, at sinabi niya, hindi ko alam, pero wala na akong ibang pagpipilian. I can only hope that Thomas will save me at critical moments considering that I've helped James so much. Mula sa pananaw ni Yaroslav, si Thomas ang nagbabanta, hindi si James. Kahit ngayon, hindi niya alam kung anong kasunduan ang pinasok ni Thomas at ng pinuno. Bumalik tayo sa ngayon. Naiintindihan. Umalis na si Madeline. Si James naman ay nagsindi ng sigarilyo pagbalik sa kanyang sasakyan. Pagkaalis lamang ni Yaroslav at Madeline ay sinindihan niya ang makina at bumalik. Sa mansyon ng emperador, gising si Thea at Maxine na naghihintay sa pagbabalik ni James. Bumalik si James. Pagpasok sa sala, tinanggal niya ang kanyang cap. Paano nangyari? Tumayo sila at sabay na tanong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 11:14. Wearing a grim expression, James said, mula sa sinabi sa akin ni Yaroslav, natitiyak ko na ngayon na si Lolo ang nag-leak ng impormasyon. Hindi lang iyon, inutusan pa ng aking lolo si Yaroslav na makipagtulungan sa akin upang mabuhay. Oh, ganun ba? Tanong ni Maxine, ano ang sinabi ni Thomas kay Yaroslav? Isinalaysay ni James ang mga salita ni Yaroslav. Nang marinig ito, hinaplos ni Maxine ang kanyang baba, nag-iisip. Kakaiba. Ano bang balak ni Thomas? Anong klaseng tao siya? Natarante si Thea. Akala niya ay hinding-hindi sasaktan ni Thomas si James. Ngayong napatunayang totoo ang haka-haka ni Maxine, hindi na niya maisip si Thomas. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong, Maxine, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Lolo? Umikot si Maxine at sinabing, hindi ako Diyos. Paano ko malalaman? Kalimutan mo na, hindi mo dapat ay overthink ang mga bagay-bagay. Gabi na, dapat matulog na tayo. Tumalikod na siya para umalis. Samantala, hinawakan ni Thea ang kamay ni James at inaliw siya, Darling, I don't think Lolo's a bad person. Kahit na siya ay may malapit na relasyon sa Gusek, lahat ng ginawa niya ay tila nagbibigay daan para sa iyo. Naglalagay ng daan. Ibig sabihin, isipin mo. Hiniling ni Lolo kay Yaroslav na makipagtulungan sa iyo. Halatang binibigyan kanya ng daan. Ngayong ikaw na ang emperador, mas marami kang magagawa sa tulong ni Yaroslav. Baka gusto ni Lolo na ikaw ang maging hari. Dalawang sinuri ni Thea. Ang talino mo, darling. Sa kasamaang palad, sa tingin ko ay hindi ito posible. Bahagyang umiling si James. Huwag mag-overthink sa mga bagay-bagay. Dapat matulog na tayo. Tumayo si Thea at hinayla si James papasok sa kwarto. Pagkabalik sa kwarto, nahiga si James sa kama. Nakapatong ang ulo sa braso, paimpol siyang nakatitig sa kisame at nagde-daydream. Si Thea naman ay nag-shower. Darling. Nasa malalim na pagmumuni-muni si James nang may dumating na boses. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Thea, na nakatapis ng tuwalya. Nakakabighani ang kanyang balingkinitang figure. Lumabas siya ng banyo at sinabi kay James, go shower already. By the way, I think dapat magkaanak na tayo soon. Mahal, mas gusto mo ba ang lalaki o babae? Degree ang unang kalahati ng pangungusap ni Thea ay nagpabilis ng tibok ng puso ni James. Gayunpaman, ang huling kalahati ng pangungusap ay pinunan si James ng pagkabalisa. At chilled. Hindi pa niya kinaya ang pagbubuntis ni Tiara. Anong iniisip mo, darling? Mag-shower ka na. Namula ang pisngi ni Thea. Thea. Umupo si James sa kama na may masungit na ekspresyon sa mukha. Tanong ni Thea, anong meron? There's something I think you should know. Naging malungkot ang ekspresyon ni James. Alam niyang magagalit si Thea sa narinig. Gayunpaman, hindi niya maitago ang impormasyong ito mula sa kanya magpakailanman. Ano ito? Tiara, siya, nauutol na sabi ni James. Anong meron sa kanya? Buntis siya. Ano? Napaugat si Thea sa lugar. Noon, casual na dinala ni Maxine ang isyo. Gayunpaman, naisip niyang niloloko lang siya nito. Ngayong nasabi na ni James ang mga katagang iyon, natigilan siya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:15. Bakit naman paano? Agad namang napaiyak si Thea. Thea. Pagtingin sa lumuluhan na si Thea, nakaramdam si James ng kakilakilabot sa kaibuturan. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi mo naman ako masisisi dito, diba? Isa itong setup. Sinong makakaalam? Iniisip ito ni James nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Siya ay nasa isang tali. Haha, akala ko mas seryoso pa. Pinunasan ang kanyang mga luha, nakangiting sinabi ni Thea, hindi ito masyadong mahirap pakitunguhan. Total mayaman ka naman. Bigyan mo lang siya ng pera para sa mga gastos sa pagpapalaki ng anak, 1A, napatulala si James. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Thea. G, mag-shower ka na. Marahan niyang tinulak si James. Tulala na pumasok si James sa banyo. Samantala, walang magawa si Thea sa kama. Ano pa ang maaari niyang gawin ngayon? Kung totoong nanganak si Tiara, pwede siyang mag-volunteer na palakihin ang bata. Hanggat mananatili si James sa tabi niya, maaari niyang pumikit dito. Maya-maya pa ay tapos na si James sa pagligo. Paglabas niya ng banyo ay agad siyang tinulak ni Thea sa kama at hinalikan. Gusto ko ring ipanganak ang iyong anak. Lumipas ang gabi ng tahimik. Nang magising si James kinabukasan, walang tao sa tabi niya. Naguguluhan, bumangon siya, nagbihis, at nagtungo sa looban. Nandoon na si Thea nag-practice ng martial art. Napansin man ni Thea ang presensya niya, hindi siya tumigil. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglinang ng heavenly breath. Ang lakas na kasalukuyang taglay niya ay hindi kayang tulungan si James. Gusto niyang maging mas malakas para maabutin niya ito. Maya-maya, tumunog ang phone ni James. Ito ay mula sa rehiyon ng militar. Sinagot ni James ang tawag. Sir, natapos na po namin ang investigasyon. Lahat ng kaugnay na tauhan ay inaresto. Pakibigay sa amin ang iyong mga order, sabi ni Braxton. Pagkatapos ng briefing ni James noong nakaraang gabi, nagtrabaho siya ng walang tigil upang imbestigahan ang bagay na ito. Mamam, sabi ni James, pupunta ako kaagad sa rehiyon ng militar. Tumayo siya at binati si Thea. Darling, I'm heading over to the military region. Nakuha ko. Umalis si James. Papasok pa lang siya sa isang convoy sa labas, napansin niya ang isang glamorous na babae na papalapit sa kanya na may hawak na jacket. Hinarang siya ng mga security guard. Agad siyang naglakad papunta sa kanya. Nang makitang naglalakad si James papunta sa kanya, binati niya ito, James. Kumaway si James sa mga security guard, you're dismissed. Naiintindihan. May suot na matingkad ng ngiti, ibinigay ni Delilah ang jacket kay James at sinabing, nalaban ko na ang iyong mga damit. Kinuha ito ni James at sinabing, inutusan ko ang aking mga tauhan na imbestigahan ang bagay tungkol sa iyong pamilya. Pupunta ako sa rehiyon ng militar para malaman ang tungkol sa mga detalye. Bakit hindi ka sumama sa akin? Malapit na. Natigilan si Delilah. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:16. Kagabi lang nalaman ni James ang pangyayaring ito. Paano niya nagawang tapusin ang pag-iimbestiga sa bagay na ito sa napakaikling panahon? Saglit na natigilan si Delilah bago sinabing, oo naman. Tara na. Lumingon si James at kumaway papunta sa convoy. Nagmaneho ang driver papunta sa kanila at huminto sa tapat ni James. Sumakay na ang dalawa. Hindi nagtagal, dumating sila sa punong tanggapan ng Red Flame Army. Sa opisina ng emperador, si James ay nakaupo sa isang upuan sa opisina, samantalang si Delilah ay nakaupo sa kanyang tabi. Naghihintay si Braxton. Buong gabi siyang gising sa rehiyon ng militar. Inabot niya kay James ang mga dokumento at sinabing, Sir, narito lahat ng mga dokumentong kailangan mo. Ang pagkabangkarote ng Blue Tech Corporation ay sanhi ng pakikibaka sa pagitan ng ilang mga tech conglomerates. Dahil pinagkadalubhasaan ng Blue Tech Corporation ang isang bagong teknolohiya, isang pamilya ang gustong gumawa ng murang pagkuha. Matapos tanggihan, gumamit sila ng mga taktika na malikot. Sinuri ni James ang mga dokumento na naglalaman ng lahat ng impormasyong kailangan niyang malaman. Ang Blue Tech Corporation ay hindi isang frontrunner sa mga kumpanya ng teknolohiya.
Sa lahat ng mga taon na ito, nagsasaliksik sila ng mga bagong teknolohiya. Sa wakas, gumawa sila ng isang makabuluhang tagumpay. Tulad ng Blotech Corporation ay malapit nang bumuo ng isang matagumpay na karera, ang pamilya Tocsin ay nakatutok sa bagong teknolohiya. Ang mga Tocsin ay isang malaking pamilya sa kapital na dalubhasa sa mga produktong teknolohikal. Maging ang mga subsidiary nito ay ilan sa mga pinakamahusay at pinakasopistikadong kumpanya ng teknolohiya sa Seoul. Matapos marinig na ang Blotech Corporation ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay, nag-alok sila na kunin ito para sa ilang milyong dolyar, na tinanggihan ng Blotech Corporation. Simula noon, nagsimulang iplano ng mga Tocsin ang pagkabangkarote ng Blotech Corporation. Gayunpaman, bago nila makuha ang kanilang mga kamay sa teknolohiya, tumakas ang may-ari ng kumpanya dala ang lahat ng impormasyon sa kanyang kamay. Tumangging sumuko ang mga Tocsin. Sinimulan nilang ipitin si Delilah at ang kanyang ina sa pagsisikap na pilitin ang may-ari ng Blotech Corporation na magpakita ng kanyang sarili. Kaya, si Delilah ay tinanggal sa kanyang kumpanya. Na-corner, wala siyang choice kundi ang kumanta sa isang bar. Pagkatapos suriing mabuti ang dokumento, inihagis ito ni James kay Delilah at sinabing, "Tingnan mo ito." Sinimulan itong basahin ni Delilah. Patuloy ni Braxton, "Sir, ang may pakana ng lahat ng ito ay isang manager sa Blotech Corporation na ang pangalan ay Yaya Tocsin, ang anak ng ulo ng mga Tocsin." Siya ay naaresto. Sinulyapan ni James si Braxton at sinabing, "You're dismissed." Naiintindihan. Tumalikod si Braxton para umalis. Paglabas niya ng opisina, butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos niyang panasan ang mga ito ay nagmamadali siyang umalis. Hindi nagtagal, natapos ni Delilah ang pagbabasa sa dokumento. Tanong ni James, "Ano sa tingin mo?" Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Delilah, "Paano nagagawa ng isang solong tao na magplano ng ganoong bagay?" Ang mga pangunahing miyembro ng Tocsin ay dapat nakasangkot. Si Yaya Tocsin ay isa lamang scapegoat. TC. Tumango si James. Hindi isang madaling gawa na mabangkarote ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Dapat ay mayroong isang toneladang koneksyon na kasangkot. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nathaniel, "Halika sa aking opisina." Maya-maya, dumating na si Nathaniel. "Ang iyong mga order, sir." Inihagis ni James ang mga dokumento kay Nathaniel at sinabing, "Tingnan mo ito." Matapos masulyapan saglit ang dokumento, sinabi ni Nathaniel, "May hindi kapani-paniwalang nangyayari sa likod ng mga eksena. Paano magagawa ng isang tagapamahala lamang ang gayong gawain? Ito dapat ang ideya ng mga pangunahing miyembro ng Tocsin. Dapat ay ginamit nila ang kanilang mga koneksyon at nabangkarote ang Blotech Corporation." Ang utos ni James, magtatag ng isang espesyal na task force at imbestigahan kaagad ang usapin. "Habang ikaw ay nasa ito, gusto kong imbestigahan mo si General Micah at tingnan kung mayroon siyang anumang koneksyon sa mga Tocsin. Kung mabubunyag na nakatanggap siya ng suhol mula sa pamilya Tocsin, mabigat ang parusa sa kanya." Nang marinig ito, nanginginig si Nathaniel. Nagmamadali niyang sinabi, "Sir, si General Micah ay isang 3-star general. Wala akong awtoridad para imbestigahan siya. Kahit na may nangyayaring hindi kapani-paniwala, maaari lamang maglunsad ng imbestigasyon ang hukbo pagkatapos maibigay ng hari ang kinakailangang dokumentasyon." "You have my authorization," sabi ni James. Bilang ang may hawak ng Blade of Justice, maaari niyang i-execute ang isang commander-in-chief ng isang hukbo ayon sa gusto niya, lalo pa ang isang 3-star general. Pagkatapos ng imbestigasyon, kukunin ko ang authorization seal mula sa mga nakatataas. Naiintindihan. Tumango si Nathaniel. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:17. Matapos matanggap ang utos ni James, mabilis na umalis si Nathaniel. Tumingin si James kay Delilah at nagbigay ng assurance, "Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito. Kahit sino ang nasa likod nito, hindi sila makakatakas sa hustisya." Nagpasalamat si Delilah kay James, "Maraming salamat, James. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong gawin." Kahapon, sana, bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at pinutol siya,
Anak ka ni General Kimberly. Ang iyong mga kapakanan ay aking mga kapakanan. At saka, sinabi ko sa iyo na tawagan mo ako kung nahihirapan ka. Nakuha ko, gagawin ko. Napangiti si Delilah. Anong balak mong gawin ngayon? Hayaan mong ibalik kita sa ngayon. Dahil walang magawa si James sa rehiyon ng militar, nag-alok siya na pauwiin siya. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Delilah, walang anuman, balak kong bumalik at maghintay ng iyong mabuting balita. Sa lahat ng ito, ang aking ina ay nag-aalala tungkol sa aking ama. She's worried that sa investigasyon kahapon ay hindi alam kung nasaan ang kanyang stepfather. Sabi ni James, mag-iimbestiga ako via other channels at hahanapin ang kinaroroonan niya. Aabisuhan kita kapag hinahanap ko na siya. Salamat, ibabalik kita. Tumayo si James. Pagkatapos, lumabas ang dalawa sa opisina. Pagkalabas ng gusali, personal na pinabalik ni James si Delilah. Mayaman ang pamilya ni Delilah. At dahil sikat din siyang artista, panay ang pasok niya. Ngayon, gayunpaman, lahat ng bagay na hindi na isang bagay ay naibenta na. Maging ang kanyang ipon ay wala na. Ngayon, nakatira siya sa kanyang ina sa mga suburb. Ang lugar ay tinawag na Bruton District. Ang kapitbahayan, na itinayo ilang dekada na ang nakalipas, ay isang lumang lugar. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng kapital, ang mga presyo ng pag-upa ay labis na labis. Diyan lang. Pagdating sa Bruton District, itinuro ni Delilah ang isang apartment building at sinabing, nandito kami ng nanay ko. Pwede mo akong paalisin dito, James. Kaya ko na mag-isa sa itaas. Tingnan ko lang, sabi ni James. Kilala niya ang mga miyembro ng pamilya ni Travis, ngunit ang alam lang niya ay may anak siyang babae. Noon lamang niya nakilala si Delilah sa Southern Plains noong huling pagkakataon na nalaman niya ang mga piraso at piraso tungkol kay Travis. Nalaman ni James na si Travis ay nagkaroon ng away sa kanyang asawa. Naniniwala ang kanyang asawa na siya ay isang walang kwenta na mag-iinom at magsusugal lamang. Sa huli, naisip niyang nawala siya ng walang bakas matapos tugisin ng mga loan shark. Pagkatapos noon, nag-asawa siyang muli sa ibang lalaki. Bagamat ipinaalam na ng estado ang mga kontribusyon ni Travis kay Saul, naramdaman pa rin ni James na kailangang magpaliwanag ng personal. Si Travis ay isang pambansang bayani, hindi isang alkoholiko. Dahil mapilit si James, marahang tumango si Delilah. Tinuro niya ang daan habang nakasunod si James sa likuran. Sa ipitong palapag, may ilang lalaking naka-black shirt na naglalakad sa koridor. Boss, ito ba ang lugar? Ang aming impormasyon ay maaasahan. Kapag nahuli na natin ang mag-ina, yayaman na tayo. Ito ay dapat na ligtas, tama. Ganap, inimbestigahan ng isa ang kanilang background. Sila ay mga ordinaryong tao. At saka, ang mga toxin ang nag-uutos ng pagkuha. Kahit na may tao sila sa likod nila, may tsansa ba sila laban sa toxins? Maya-maya, huminto sila sa tapat ng isang pinto. Isang 40 taong gulang na mukhang lalaki na nangunguna ang tumingin sa numero ng bahay at sinabing, ito ang lugar. Boss, hayaan mo akong kumatok. Isang honcho ang humakbang at kumatok ng malakas sa pinto. Sino nandyan? Isang boses ang nagmula sa loob. Buksan mo ang pinto. Nandito kami para ihatid ang gas na in-order mo. Ito ang kwartong inupahan ni Delilah at ng kanyang ina. Kahit na ang kanyang ina ay papalapit na sa 5 taong gulang, siya ay mukhang napakabata. Naka-apron, nagwawalis siya ng sahig ng makarinig siya ng katok sa pinto. Kumunat ang noo niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:18. Pero wala akong binili, kumatok. Kumatok, kumatok. Buksan mo ang pinto. Lalong lumakas ang katok, at sinipa ng mga tao sa labas ang pinto. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gian Lynch na may mali. Akala niya nandoon ang mga nangungulekta ng utang. Hawak ang isang walis sa kanyang kamay, kinakabahan siya. Ano ang dapat kong gawin? Nang siya ay nalilito, sinipa ng mga lalaki sa labas ang pinto at nagmadaling pumasok. Ang isa sa kanila ay ikinumpara si Gian sa isang larawan at sumigaw, siya ang asawa ni Xavier Zachary. Kunin mo siya. Sumugod ang ilang honcho at pilit na kinaladkad si Gian palabas. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Buong lakas na nagpupumiglas si Gian. Gayunpaman, hindi siya makalaya. Sampal.
Sinampal ng isa sa mga hancho ang mukha at sumigaw, "Shut up, B*H." Naramdaman ni Gian ang matinding kirot sa kanyang pisngi. Nakiusap siya, "Pakiusap, bitawan mo ako. Wala talaga akong pera. Shut the F*** up. Alisin mo siya." Nakuha ko. Pilit na kinaladkad si Gian. Isa itong sinaunang gusali na walang elevator, kaya hagdan lang ang kanilang magagamit. Sumunod si James malapit kay Delilah. "Ito ang lugar, James." Nang makarating sila sa ipitong palapag, itinuro ni Delilah ang unit kung saan siya kasalukuyang tinutuluyan. Gayunpaman, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina na pilit na kinakaladkad. Nang makita si Delilah, sumigaw si Gian, "Tumakbo, Delilah." Sandaling natigilan si Delilah habang hinawakan ang kamay ni James at nagmakaawa, "James, pakiusap iligtas mo ang aking ina." Ikinaway ni James ang kamay niya. "Ipauwi mo sa akin ang lahat." Mabilis siyang naglakad papunta sa grupo ng mga lalaki. Nang makita ito, isa sa mga hancho ang naglabas ng kutsilyo at binyantaan si James, F*** off. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, malinaw niyang nakita ang mukha ni James. Sa sandaling iyon, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig sa takot. Emperor, bulalas ng grupo ng mga lalaki. Lumuhad ang lalaking nangunguna kay James at agad namang sumunod ang iba. "Nanay." Nagmamadaling lumapit si Delilah kay Gian at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" T-1 na metro fine. Umiling si Gian. Then, nagtatakang tumingin siya kay James at nagtanong, "Ano ang nangyayari, Delilah?" "Kay kilala mo si Emperor." Paliwanag ni Delilah, "Nay, kasama siya ni Papa. Nakilala ko siya sa Southern Plains, AO." Samantala, tumingin si James sa mga lalaking nakaluhod sa lupa at malamig na nagtanong, "Sino ang nagutos sa iyo na hulihin sila?" Ito ang mga toxin. Ipinakalat nila na tatanggap tayo ng 10 milyong dolyar kung mabibihag natin sila, nauutol na sabi ng nangunguna, nagngangalit ang mga ngipin. Magaling. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Pagkatapos, lumingon siya kay Delilah at Gian at sinabing, "Kung ganoon, sundan sila sa mga toxin." "Malapit na ako. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano ng mga toxin na gawin sa kabisera." "Ha?" Nag-alinlangan si Gian. Sinabi ni Delilah, "Nay, alam ng emperador kung ano ang nangyayari sa aming pamilya. Inimbestigahan niya ang dahilan sa likod ng kumpanyang Xavian. Gawin na lang natin ang sinasabi niya. Magiging maayos din ang lahat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:19. Naniniwala si Gian na ang emperador ay may nagagawang kunin ito. Kung tutuusin, siya ang pinakamakapangyarihang tao kay Sol. Gayunpaman, naguguluhan siya. Bakit tutulungan ng emperor ang isang ordinaryong babaeng tulad niya? Nakasuot ng masungit na ekspresyon, tumingin si James sa mga nakaluhod sa lupa at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" "Forrest Long ang pangalan ko." Ipinahayag ng mga toxin na gagantimpalaan tayo kapag nakita natin ang dalawang babaeng ito. Nabangga sila ng mga subordinate ko sa malapit kaya dinala ko sila dito. "Wala akong nagawa, Emperor. Patawarin mo ako." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni James, "Dalhin sila sa toxin at hinihiling sa kanila ang gantimpala. Hindi ako mangangahas. Please, bitawan mo na kami." "Shut up, ito ay isang utos." Binatukan siya ni James, "Hindi ka ba medyo matapang ngayon? Anong nangyari? Inutusan kitang dalhin sila sa toxins. Interesado akong makita kung ano ang plano nilang gawin sa kanila." Matapos maalala ang kanyang sarili, nagtanong si Forrest, "Sinasabi mo ba na nag-aartista lang tayo?" "Ano pa?" tanong ni James, "Balak mo ba talagang ibenta ang mga ito?" Hindi. "No understand." Na parang pinatawad, nagmamadaling sinabi ni Forrest, "Emperor, maaari ko bang tabyusan ang aking sarili?" Hindi siya pinansin ni James. Pagtingin kay Delilah at sa kanyang ina, sinabi niya, "Pakisuyong sundan mo sila sa mga toxin. Pupunta ako dyan maya-maya." Tumanggaw si Delilah. Tumingin si James sa mga lalaking natulala sa lupa at sinabing, "Maaari kayong bumangon." Tumayo si Forrest at ang kanyang mga kampan. Sa utos ni James, dinala nila si Delilah at ang kanyang ina. Bumaba si James at tumingin sa papaalis na van.
Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kotse at nagtungo sa rehiyon ng militar. Sa daan, pinag-isipan niya ang kasalukuyang dinamika sa kabisera. Ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang pamilya, mga lalaking militar, at mga politiko ay masalimuot at magulo. Kung gagawa siya ng isang hakbang sa isa sa kanila, ang kapital ay maaaring bumaba sa kaguluhan. Bukod dito, maaaring may mga espesyaliya sa loob ng Red Flame Army. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Henry, na nasa Southern Plains. Congratulations, James. Dumating ang boses ni Henry, humihingi ako ng paumanhin sa pag-absent sa seremonya ng koronasyon mo. Sige ngayon, isave ang mga formalidad para mamaya. Kumusta naman sa Southern Plains? Hindi masama, sasabihin ko. Ang mga bagay ay mapayapa dito at mabilis na umuunlad. Paano napunta ang imbestigasyon? Oo, may nakita akong ilang clues. Gayunpaman, may mga dahilan si General Levi. Wala pa akong oras para magsumbong sa iyo. Dalhin ang 1,000 sa aming mga pinakatapat na tao sa kapital at sumali sa Red Flame Army. Dapat ba akong pumunta ng personal, James? Oo, nakuha ko. Sabay alis. Gusto kita sa Red Flame Army's capital sa loob ng 3 oras. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos ni James ay agad na naghanda si Henry. Si James naman ay agad na pumasok sa headquarters ng Red Flame Army matapos ibaba ang telepono. Pagdating sa headquarters, nanatili siya sa loob ng opisina. Hindi siya nagmamadaling bisitahin ang mga toxin at matiyagang naghihintay sa pagdating ni Henry. Hindi nag-alala si James sa kaligtasan ni Delilah at ng kanyang ina. Ang layunin ng mga toxin ay pilitin si Xavier, na kasalukuyang nagtatago, na ipakita ang kanyang sarili at makuha ang teknolohiya sa kanyang kamay. Batay sa kanilang mga aksyon kamakailan, naniwala si James na buhay pa si Xavier. Hindi pa nakuha ng mga toxin ang teknolohiya sa kanyang mga kamay. After a moment of thought, nilabas ni James ang phone niya at tinawagan si Maxine. Maya-maya, tumunog ang tawag. Dumating ang boses ni Maxine, may problema ba, James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1120. Sabi ni James, dapat magkaroon ng intelligence network ang mga Kayden sa kapital. Nais kong bigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa pamilyang Toxin sa kabisera. Nang marinig ito, natigilan si Maxine at nagtanong, bakit kailangan mo ng impormasyon tungkol sa mga Toxin sa kabisera? Kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Mangyaring ipadala ito sa akin kaagad. Sige, magpapadala ako ng mag-iimbestiga sa usapin. Ibibigay ko sila sa iyo mamaya. Binaba ni Maxine ang telepono. Bilang isa sa Ancient Four, ang mga Kayden ay nagtataglay ng isang malakas na network ng katalinuhan. Dahil ang mga Toxin ay isang pamilya sa kabisera, madali para kay Maxine na makuha ang kanyang mga kamay sa impormasyon tungkol sa mga Toxin. Tumawag siya ng isang numero. Wala pang 10 minuto, nasa kanyang inbox na ang lahat ng impormasyon ng mga Toxin, at ipinadala niya ito kay James, na sinuri ang bawat isa sa kanila. Sa parehong oras, sa Hopevilla District. Dahil ang kapital ay ang kabisera ng Sol, bawat piraso ng lupa ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Dahil dito, napuno ng mga skyscraper ang skyline, at kakaunti ang mga distrito ng villa. Tanging ang mga baliw na mayayaman lamang ang kayang tumira sa isang villa. Sa villa ng mga Toxin sa Hopevilla District. Isang 60 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa isang sofa sa pasilyo ng unang palapag. Bagamat matanda na siya, mukha siyang nasa mabuting kalooban. Siya si Halvor Toxin, ang kasalukuyang pinuno ng sambahayan. Sa tabi niya ay isang 50 taong gulang na lalaki. Si Braxton Micah iyon. Nakasuot siya ng casual attire. Samantala, isang medyo may edad na babae at isang kaakit-akit na binibini ang nakagapos sa sahig. Nakatayo sa gilid si Forrest at ang kanyang mga alipors. Sa pagtingin kina Gian at Delilah, na nasa sahig, dumidilim ang mukha ni Braxton, at sinabi niya, Halvor, ang tiyaga mo. Narito ka, General Micah. Hindi ba niresolve mo ang lahat ng ganoon lang? Ngayong si Yaya ang scapegoat, hindi na ituloy ng emperador ang mga bagay. Kahit siya, nasa akin ka pa rin. Nakasuot ng isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha, nagpatuloy si Halvor,
walang paraan na hindi malalaman ni James kung gaano kalalim ang tubig sa kabisera. Hindi na niya ipagpatuloy ang mga bagay na iyon. Kahit na, napatingin si Braxton kay Delilah na nakahandusay sa sahig. Bagamat hindi niya alam kung paano ito kamag-anak ni James, nakita niya itong naglalakad kasabay ni James ng sarili niyang mga mata. Kaya, nang marinig na dinukot ng mga toxin si Delilah, dali-dali siyang pumunta. Halvor, bakit hindi mo hayaang dumausdas ito? Kung talagang hahabulin pa ni James ang mga bagay, masisira ang toxins. Maging ako ay kasali rin. Ngumiti si Halvor. Nag-o-overthink ka, General Micah. Hindi mo kailangang maging ganito katakutan kahit na si James na ngayon ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Magpahinga ka na, magiging maayos din ang lahat. Itatago ko ang aking dulo ng bargain. At saka, mahigit 20 taon na tayong magkakilala, matandang kaibigan. Kung maglakas loob siyang gumawa ng hakbang sa mga toxin, hindi mabilang na mga pamilya at korporasyon ang madadami. Magkakaroon ito ng matinding kahihinatnan para sa pundasyon ng Sol. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Braxton. At ang pera ko. Napatingin si Forrest sa dalawa. Dumilim ang mukha ni Braxton. Dahil malayo na ang narating niya, maaring sumunod na rin siya hanggang sa huli. Tumayo siya at sinabing, huwag kang mag-alala, walang bababa kahit isang sentimo. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang 2 gwardya sa may pintuan. Agad namang lumapit ang 2 gwardya kay Forrest at naglabas ng kanilang mga baril. Bang! Bang! Si Forrest at ang kanyang mga alipors ay nakahiga na sa isang pool ng dugo. Samantala, ang mga mukha ni Gian at Delilah ay namutla, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Buong lakas silang nagpumiglas ngunit walang resulta. Tumayo si Braxton at sinulyapan ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa at sinabing, Halvor, tandaan mong linisin ang kalat. Gayun din, huwag hayaan silang dalawa, lalo na ang mas bata. Parang kamag-anak niya si James. Kung aalis siya dito ng buhay. Tumayo si Halvor at nagbigay ng assurance, huwag kang mag-alala, haharapin ko ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 11:21. Kabanata 1121 umalis si Braxton. Alam niyang naglalakad siya sa isang mahigpit na lubad. Ang mga kahihinatnan ay magiging nakamamatay kung siya ay gagawa ng isang pagkakamali. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa loob ng 20 taon, nakipagtulungan siya hindi lamang sa pamilya Toxin kundi pati na rin sa marami pang iba. Kung napunta si James dito, mapapahamak siya kahit wala siyang ginawang masama. Gayunpaman, alam din niya na ang dynamics sa capital ay masalimuot at marami ang makakasali. Naniniwala siya na hindi kikilos ng walang ingat si James. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kayang harapin ang mga epekto. Kasabay nito, si James ay nasa punong tanggapan ng Red Flame Army na sinusuri ang impormasyon tungkol sa mga toxin na ipinadala ni Maxine. Ang mga toxin ay isang malaking pamilya na itinatag ang sarili sa capital sa loob ng maraming siglo. Nagtaglay sila ng dakilang tungkulin at hindi kapani-paniwalang kayamanan. Nagkaroon ng maraming posisyon ang kanilang mga miyembro sa hukbo at larangan ng politika. Sumulyap dito, malamig na sinabi ni James, the toxins are considered a powerful force. Hulaan ko, gagawa ako ng hakbang sa kanila bago makipagtulungan kay Yaroslav. Sumandal siya sa upuan at nagpahinga. Lumipas ang oras, at lumipas ang ilang oras. Isang eroplano mula sa Southern Plains ang lumapag sa punong tanggapan ng Red Flame Army. 1,000 Black Dragon Army na pinamumunuan ni Henry ang bumaba sa eroplano. Sila ang na-deploy kanina sa Kensington. Nang makita ang Black Dragon Army, nalito ang Red Flame Army, ngunit nanatili silang tahimik. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay siya ring general ng Dragon. Pagkababa ng eroplano, tinawagan ni Henry si James, nandito na ako. Good, sabi ni James. Ay utos ang Black Dragon Army na manatiling naka-standby. Halika sa opisina ko. Naiintindihan. Ibinaba ni Henry ang telepono at tinungo ang gusali ng rehiyon ng militar. Nasulyapan ng kanilang general si Henry at ang Black Dragon Army. Ano ang pinaplanong gawin ng emperador? Bakit niya dinala rito ang Black Dragon Army ng Southern Plains? Malapit na ba siyang kumilos? Ang kabisera ba ay malapit nang bumaba sa kaguluhan?
Sino ang pinupuntirya niya sa pagkakataong ito? Nataranta ang mga general. Hindi nagtagal, kumalat ang balita kay Harry. Sa Peace Mansion. Naglalaro ng chess ang Harry kasama si Mr. Lee habang tinatalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa kabisera. Pumasok ang isang guard at magalang na nagsabi, "Nakatanggap lang kami ng balita mula sa Red Flame Army na ang Black Shadow General ng Southern Plains ay dumating na sa capital kasama ang 1,000 malakas na Black Dragon Army." Lumitaw sila sa Red Flame Army's capital. Natigilan ang Harry. Anong balak ni James? Tapos, kumaway siya, "Naiintindihan ko." "Na-dismiss ka." "Naiintindihan." Hawak ang isang piraso ng chess sa kanyang kamay, tumingin ang Harry kay Mr. Lee at nagtanong, "Sino ang susunod mong ita-target ni James?" "Si Mr. Bahaging umiling si Lee. Mahirap sabihin. Gayunpaman, siya ay isang hindi mahuhulaan na tao. Hindi niya inaalala ang sarili sa kasalanan ng dynamics ng kapital. Gusto kong makita kung paano niya ibabalik ang kapital, ngunit umaasa tayo sa sitwasyon ay magiging matatag sa huli. Tumango si Harry. Akala ko gagawa ng move si James kay Mr. Gabriel sa kanyang koronasyon. Hindi ko inaasahan na i-redeploy niya ang Black Dragon Army dito. I'm looking forward sa next move niya. Kahit na alam na ng Harry na inilipat ni James ang Black Dragon Army dito, nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon, pumasok si Henry sa opisina ni James. "Emperor." Saludo si Henry kay James. "Maupo ka." Tinuro ni James ang sofa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:22. Naglakad si Henry patungo sa sofa at tinanggal ang kanyang cap. Naglakad si James papunta sa rest area at inabot kay Henry ang isang sigarilyo. "Kumusta ang sitwasyon sa Southern Plains? Paano napunta ang imbestigasyon?" Tumango si Henry, "Malapit na akong matapos sa imbestigasyon. Nalaman ko na nakipag-ugnayan si General Grant sa mga kampan ng nakaraang emperador. Gayunpaman, iyon ay dahil ang nakaraang emperador ay dinukot ang kanyang pamilya. Siya ang nag-leak ng lahat ng impormasyon patungkol sa aming kinaroroonan. Bukod sa kanya, marami pang matataas na general." Isinalaysay ni Henry ang sunod-sunod na mga pangyayari sa Southern Plains. Tumango si James at sinabing, "Isantabi muna natin ito. Pagkatapos malutas ang usapin sa kabisera, agad kaming babalik at haharapin ito." "Sir, may mission ba ako?" Tumango si James. "Kailangan nating gumawa ng hakbang. Bagamat mapayapa ang kabisera sa labas, ito ay bulok sa kaibuturan. Oras na para gibain ang bulok na istruktura. Gagawin ko ang mga kinakailangang pagsasaayos para idagdag ang Black Dragon Army na dinala mo dito sa Red Flame Army." Pagkatapos, inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Nathaniel. Si Nathaniel ang tanging general na mapagkakatiwalaan ni James. Bukod dito, binigyan pa niya siya ng isang grupo ng mahahalagang impormasyon na hindi pa nabibigyan ni James ng oras upang basahin ang mga ito. Maya-maya, nandito na si Nathaniel. "Emperor," bati niya. Pagkatapos, nang makita si Henry na nasa opisina rin, binati niya, "Black Shadow General." Utos ni James, "Gusto kong idagdag mo ang Black Dragon Army na dinala ni Henry mula sa Southern Plains sa Red Flame Army." "Naiintindihan ko, titignan ko kaagad." "Malaya kang pumunta." Kumaway si James. Sandaling sumulyap si Nathaniel kay Henry bago umalis. Tumayo si James at sinabi, "Utusin mo ang iyong mga tauhan na pumunta kaagad sa arms depot. Siguraduhin na sila ay ganap na armado at handang umalis." "Naiintindihan." Tumayo si Henry at mabilis na umalis. Pagkatapos ay dinala ni James ang ganap na armadong Black Dragon Army sa Villa ng Toxans. Kasabay nito, sa piitan ng Villa ng mga Toxan, sina Gian at Delilah ay nabitin na may mga pasa sa buong katawan. Si Halvor ay nakaupo sa isang upuan na humihigop ng kanyang tsaa. Habang nakatingin sa dalawang babae, walang pakialam na nagtanong siya, "Huling pagkakataon. Nasaan si Xavier Zachary?" "Hindi ko alam. Please let us go," pakiusap ni Gian. Nagdilim ang mukha ni Halvor, at sinabi niya, "Magpatuloy." "Wish." Agad namang hinampas ng isang lalaking may hawak na latigo ang dalawa. "Arg!" Napasigaw si Gian sa sakit. "Hindi ko talaga alam." Sumigaw si Delilah, "Tigilan ninyo ang paghagupit sa aking ina, kayong mga hayop."
Lumapit ka sa akin. Alam niyang malapit nang dumating si James. Kinailangan lang niyang huminto ng oras. Isang alam ko kung nasaan siya. Nang marinig ito, kumaway si Halvor at tumigil ang kanyang bodyguard. Magsalita ka pagkatapos, sabi ni Delilah, alam kong hinahabol mo ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya ng aking ama. Alam ko ang lokasyon ng aking ama at kung saan ang teknolohiya. Ibaba mo muna ako. Nakita ni Delilah ang mga dokumentong natagpuan ng Red Flame Army. Alam niya ang ilang impormasyon ng tagaloob at ang katotohanan na ang mga toxin ay papatay ng walang anumang pag-aalinlangan. Ngayon, kailangan lang niyang huminto ng oras. Bahagyang kumaway ng kamay si Halvor. Ibaba mo siya. Kaagad, nahulog sa lupa sina Delilah at Gian. Dali-dali namang tinulungan ni Delilah si Gian na tumayo. Are you okay, Mom? Duguan ang buong katawan ni Gian. Dahil alam niyang darating si James sa lalong madaling panahon at ang kanyang anak na babae ay humihinto ng oras, gumawa din siya ng isang aksyon. O Delilah, sabihin mo lang sa kanila lahat ng nalalaman mo. Pagkatapos nito, sabay na tayong umalis sa Kapitolyo. Hindi ko na kaya ang lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:23. Gusto ko ng pera. Sa pagtulong sa kanyang ina, tumingin si Delilah kay Halvor at sinabing, bigyan mo ako ng $100 milyong at tulungan mo akong bayaran ang lahat ng aking utang. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Bagamat hindi niya alam kung anong teknolohiya ang ginawa ng kumpanya ng kanyang stepfather, alam niyang magiging sulit ito. Kung hindi, ang mga toxin ay hindi napunta sa ganoong haba. Pagkatapos ng lahat, nanganganib silang kagalitan ang emperador para dito. Oo naman, hindi nag-atubili si Halvor. Para sa kanya, patay na sila. Papayag siya sa anumang kondisyon na kanilang iharap. Una, kumuha kami ng doktor upang gamutin ang aming mga sugat, sabi ni Delilah na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon, na tila isang pagbibitiw at kawalan ng kakayahan, ay nagawang lokohin si Halvor. Naisip niya na si Delilah ay may impormasyon tungkol sa teknolohikal na tagumpay at handa siyang ibigay ang mga ito sa kanya dahil sa takot. Gayunpaman, si Delilah ay isang artista, na ang mga kasanayan sa pag-arte ay nangunguna. Oo naman, tumanggo si Halvor at agad na nagutos, tawagan ang doktor. Kaya mo bang tumayo, Mom? Tinulungang makatayo si Gian, tumingin si Delilah kay Halvor at nagtanong, huwag mong sabihin sa akin na ikukulong mo pa rin kami sa ilalim ng basement na ito. Mag-aayos din ako ng kwarto para sa iyo, sabi ni Halvor na may matingkad na ngiti. Hindi nagtagal, dinala si Delilah at ang kanyang ina sa isang silid. Bumulong si Delilah, huwag kang mag-alala, Nay. Darating ang emperador para iligtas tayo sa lalong madaling panahon. Tapos na para sa toxins. Natakot si Gian. Hindi niya kailanman tinitigan ang kamatayan sa mata. Hanggang ngayon nanginginig pa rin siya sa takot. Magiging maayos ba ang lahat, Delilah? Takot na tanong niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng doktor. Sa likod niya ay si Halvor at ilang iba pang toxin. Agad na sinabi ni Delilah, magiging maayos din ang lahat, Nay. Kapag naibigay ko na ang impormasyon, makakatanggap kami ng $100 milyong na magiging sapat para sa natitirang bahagi ng aming buhay. Pagkatapos, kami ang kapital at hindi na babalik. At least hindi ka tanga. Nakasuot ng isang matingkad na ngiti, nagtanong si Halvor, nakuha kita ng isang doktor. Nasaan ang data ng pananaliksik? Ti sa bahay ko, sabi ni Delilah. Saan? May maliit na stand sa kwarto ko. Nasa loob nito ang data ng pananaliksik. Nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay si Delilah. Agad na ipinadala ni Halvor ang kanyang mga tauhan. Tahimik na nakiusap si Delilah na dumating si James bago makarating ang mga toxin sa kanyang bahay. Kung hindi, siya at ang kanyang ina ay mapapahamak. Sa sandaling iyon, umalis na si James sa rehiyon ng militar kasama ang Black Dragon Army. Ang libong malakas na Black Dragon Army ay sumali na sa Red Flame Army, na nagbigay sa kanila ng awtoridad na kumilos ng walang parusa. Ang makapangyarihang hanay ng mga convoy ay umalis. Si James ay nasa backseat ng pinakaharap na convoy, nagpapahinga. Si Henry na nasa tabi niya ay nagtanong, James, ano ang plano natin ngayon? Ang mga toxin, sabi ni James.
Ano? Sino sila? Natarante si Henry. Habang ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang mga araw sa Southern Plains, kakaunti ang alam niya tungkol sa kapital at sa mga pamilya doon. Sinabi ni James, ang mga Toxin ay isang makapangyarihang pamilya na itinatag sa kapital sa loob ng maraming siglo. Mayroon silang malapit na relasyon sa maraming matataas na opisyal. Una, pupunta tayo sa tirahan ng mga Toxin at magliligtas ng mga buhay. Pagkatapos nito, huhulihin natin ang lahat ng individual na may kaugnayan sa kanila. Ano? Natigilan si Henry. James, babalik ta rin ang kapital. Napangiti si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1124. Ang paggawa ng isang hakbang sa Toxins ay magkakaroon ng mas malaking kahihinatnan kaysa sa pagpapatupad kay G. Gabriel. Ang makapangyarihang hanay ng mga convoy ay hindi maiwasang maakit ang atensyon ng mga dumadaan. Saan papunta sa lahat ng mga convoy na ito? Ano ang sinusubukang gawin ng bagong emperador? Parang papunta sila sa direksyon ng Hopevilla District. Tanging mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao ang nakatira doon. Ay enjoy natin ang palabas. Nagkagulo ang mga tao. Hindi nagtagal, dumating ang mga convoy sa Hopevilla District. Bumaba ang mga ganap na armadong sundalo at nahulog sa pormasayon. Lumikha ito ng sensasyon. Bumaba si James sa convoy kasama si Henry na nakasunod sa likuran. Kasabay nito, sa Toxins. Ano? Matapos makatanggap ng tawag, nagalit si Halvor. Hinawakan niya ang buhok ni Delilah at sinampal sa mukha. How dare you lie to me, B***H ka. Puputukan kita. Namamaga ang mukha ni Delilah, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Naglabas ng baril si Halvor at idiniin ito sa kanyang ulo at umungal, one last chance. Nasaan ang data ng pananaliksik? Namutla ang mukha ni Gian. Agad siyang lumuhad kay Halvor at nagmakaawa, walang kinalaman si Delilah dito. Wala siyang alam. Tanungin mo na lang ako. Mama, bumangon ka na. Sigaw ni Delilah, hindi pinansin ang baril na nakatutok sa kanyang ulo. Magsalita ka. Hinawakan ni Halvor ang hawakan ng baril at hinampas ito sa ulo ni Delilah. Agad na umagos ang dugo, at bumagsak siya sa sahig. Bago pa siya makapag-react, sinimulan na siyang bugbugin ni Halvor. Binalot ng matinding sakit ang kanyang mukha. Naglakas loob akong patayin mo ako. Malapit nang dumating ang emperador. Walang pagpipilian si Delilah kundi gamitin ang kanyang huling paraan. Kasama ko ang emperor sa lahat ng ito. Inutusan niya si Forrest at ang kanyang mga tauhan na dalhin kami dito. Malapit na siyang makarating dito. Sa tingin mo kaya mo akong takutin? Nagdilim ang mukha ni Halvor. Malamig na sinabi ni Delilah, bakit hindi mo subukan ang mga bagay-bagay? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang sumuray-suray at sumigaw, may nangyaring masama. Ang Red Flame Army ay nagtipon-tipon sa labas ng distrito sa buong kagamitang militar. At nandito rin ang emperador. Ano? Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Halvor. Talaga bang Red Flame Army? Si James ba talaga? Oo, sigurado ako dyan. Agad na inilabas ni Halvor ang kanyang telepono at tinawagan si Braxton. What the hell is going on, Braxton? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Pagpapakilos ng Red Flame Army. Tapos na para sa Toxins, Halvor. Nakatanggap lang ako ng balita na dinala ni James ang Black Dragon Army sa capital at sumali sa Red Flame Army. Dahil ginamit lang niya ang kanyang mga dating subordinate, hindi ako na-inform tungkol dito. Malapit na akong tumakas. Good luck sa iyo. Pagkatapos, binaba ni Braxton ang telepono. Namutla ang mukha ni Halvor. Sumpa ka, James. Walang paraan para makakilos ka sa Toxins. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nag-utos siya, ipaalam kay Wagner mercenaries na palakasin kaagad ang mga Toxin. If James dares make a move, we'll fight to the bitter end. Nabaliw ka na ba, padre? Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa Red Flame Army. Lolo, ayokong mamatay ng ganoon kaga. Huwag kumilos ng walang ingat. Dapat nating gamitin ang ating mga koneksyon para maiwasan ang krisis na ito. Nagpanik ang mga Toxin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1125. Nang marinig nila na malapit na silang lumaban sa Red Flame Army,
Nataranta ang mga toxin. Ano pa ang magagawa ko? Nagdilim ang mukha ni Halvor. Nasa labas na ng distrito ang hukbo ni James. Matatapos ang mga toxin kung hindi siya gagawa ng matinding hakbang. Dapat manatiling kalmado tayo, Ama. Kakaiba si James sa ibang general. Siya ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army at ng Dragon King. Umakyat siya sa hanay sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng kanyang mga kaaway. Bakit siya matatakot sa mga mersenaryo lang? Eksakto. Sinubukan ng mga toxin na kumbansihin si Halvor. Inayos ni Halvor ang sarili. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang Secretary General. Secretary General, bakit nandito si James sa labas ng bahay ko na may kasamang hukbo? Humiling ng isang madla sa hari at hilingin sa kanya na utusan si James na umatras. Isang paos na boses ang nagmula sa telepono at nagsabing, Halvor, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Bakit ginawang emperador ng hari si James? Iyon ay dahil hawak niya ang Blade of Justice. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi kaya ng iba. Good luck sa iyo. Sa anumang kaso, wala akong magagawa para tumulong. Huwag mo na akong kontakan, at huwag kang maglakas loob na dayin ako. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ang mga toxin. Beep. Bago pa makapagsalita si Halvor, ibinaba na ng Secretary General ang telepono. Hello, F***, nagmura si Halvor. Pagkatapos, tinawagan niya ang isa pang numero. Chief Executive, beep. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, agad na ibinaba ng kabilang panig ang tawag. Halvor, gayunpaman, ay patuloy. Paulit-ulit niyang tinatawag ang iba't ibang makapangyarihang tao na malapit sa kanya. Gusto niyang gamitin nila ang kanilang mga koneksyon at utusan si James na umatras. Paumanhin, hindi available ang numerong na-dial mo. F***, nagmura si Halvor. Bagamat maganda ang relasyon niya sa makapangyarihang mga taong ito, wala ni isa sa kanila ang handang tumulong. Napatingin sa kanya ang mga toxin ng may pag-asa. Paano nangyari, Ama? Tumawag ka pa, Lolo. Mayroon kang malapit na kaugnayan sa mga makapangyarihang figure na ito. Taon-taon, nagpapadala pa kami ng mga regalo sa kanila. Shut up, sigaw ni Halvor. Natahimik ang mga toxin. Namamaga ang mukha ni Delilah, at umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. Sa sobrang hirap, bumangon siya habang nakahawak sa kanyang ulo. Agad naman siyang hinawakan ni Halvor sa buhok. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito si James. Papatayin kita. Hindi, Ama. Tumahimik ka, Lolo. Hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Dahil ikaw ang dahilan nito, dapat mong aminin ang iyong mga krimen. Kung hindi, ang mga toxin ay mapapahamak. Tiyak na mapapahamak ang mga toxin kung papatayin si Delilah. Masama ito, Mr. Halvor. Ang Red Flame Army ay pumasok na sa distrito at ngayon ay papunta na rito, sigaw ng isang sigaw. 1,000 malalakas na kompleto na armadong sundalo ang nakapalibot sa tirahan ng mga toxin. Pagkatapos, sumugod ang ilang kawal patungo sa pinto at sinira ito. Boom! Bumagsak ang pinto at pumasok si James. Nang makita ang mga ganap na armadong sundalo, agad na yumuko ang mga toxin at tinakpan ang kanilang mga ulo. Alam ni Halvor na tapos na ito para sa kanila. Gayunpaman, ayaw niyang aminin ang pagkatalo ng ganoon na lamang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 11:26. Agad niyang tinawagan ang isang numero. Si Marion Wagner, ang tirahan ng mga toxin ay napapaligiran ng Red Flame Army. Magsama ng ilang libong lalaki dito at pilitin si James na umatras. Kapag nakatakas na ako ng ligtas, ibibigay ko sa iyo ang 3 bahagi ng mga ari-arian ng mga toxin. Isang boses ang dumating, Mr. Halvor, ano ang iniisip mo na tutulungan ko ang mga toxin? Kapag namatay ka na, kukumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng toxin. Nagmamadaling sinabi ni Halvor, mayroon akong ilang bank account sa ibang bansa na may 2 bilyon sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo ako at bibigyan kita ng 3 bahagi ng mga ito. Gusto ko. Gayunpaman, mas pinahahalagahan ko ang aking buhay. Huwag kang makipaglokohan sa akin. Akala ko handa kayong mga mersenaryo na gawin ang lahat para sa pera kahit ang kabayaran ng inyong buhay. Hindi mo kailangang pumunta ng personal.
Ipadala mo na lang dito ang mga tauhan mo. Walang paraan na papayagan ni James na lumaki ang sitwasyon sa kabisera. Kaya ba niya ang mga kahihinatnan nito? Walang pagpipilian si Halvor kundi sumugal. Natahimik sandali si Marion bago sinabing, "Fine, I promise you. Pero kailangan mo munang magbayad." "Sure, gagawa ako agad ng transfer." Nagmamadaling ginawa ni Halvor ang paglipat. Wala pang isang minuto, natapos na ang proseso. Clack, clack, clack. Dinig na dinig sa labas ang tunog ng mga yabag. Agad na hinawakan ni Halvor si Delilah at itinutok sa ulo nito ang baril. Samantala, sa isang hotel sa kabisera, nang makita na ang paglipat ay ginawa, isang lalaki ang tumayo at tumawag, pakilusan ang 3,000 lalaki sa tirahan ng mga Toxin at iligtas si Halvor Toxin kahit ano pa ang halaga. "Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang mga gamit mo sa pamilya mo." Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, dali-dali siyang nagtungo sa airport. Sa tirahan ng mga Toxin, umakyat si James sa hagdan. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid kasama si Henry at isang dosenang ganap na armadong sundalo na sumusunod sa likuran. Pagpasok niya sa pintuan, agad na tinakpan ng mga Toxin ang kanilang mga ulo at yumuko. Hinawakan naman ni Halvor si Delilah at umatras sa isang sulok. Nang tumingin kay James at sa mga sundalong kumpleto ang sandata, malamig niyang sinabi, "Bigyan mo ng utos na umatras ka agad, James. O kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na lagyan ng bala ang ulo niya." Si James ay nanatiling composed kapag kaharap ang isang ordinaryong tao. Kumpiyansa siya na ang bilis niya ay higit pa sa bala ni Halvor. "Bakit ka ba mag-abala pang lumaban pagdating sa ganito, Halvor? Sabihin sa akin ng tapat ang lahat ng ginawa mo sa lahat ng mga taon na ito at kung kanino ka nakipag-ugnayan. Ipinapangako ko na ililigtas ko ang iyong buhay." "Ha ha ha." Hagalpak ng tawa si Halvor. "Ano ang silbi ng pagligtas sa aking buhay? Hindi ako interesado na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa bilangguan. Tsaka do you dare make a move on me, James? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko?" Sinulyapan siya ni James at sinabing, "Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito? Nariyan ang Secretary General at ang Chief Executive. Gayun din, huwag nating kalimutan ang isang grupo ng matataas na opisyal sa militar. Magugulo ang kapital kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang sa akin." Kahit na ang hari ay hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. "Kaya mo ba?" Nang marinig iyon, sumilay ang ngisi sa mukha ni James. "Ano sa tingin mo?" Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, lumitaw siya sa likod ng Halvor. Bago pa man makapag-react si Halvor, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang palso, at nahulog ang kanyang baril sa sahig. Tapos, napasigaw siya sa sakit. Hinawakan ang kamay ni Halvor, inihagis siya ni James sa hangin. Pinalipad si Halvor at bumagsak sa sahig. Samantala, agad siyang pinusesan ng ilang sundalo. Buong lakas na nagpupumigla si Halvor ngunit walang resulta. Sumigaw siya, "Huwag kang manggahas, James. Ipinapangako ko na lilipulin ko ang pamilya ng iyong asawa. Alisin mo sila." Nagdilim ang ekspresyon ni James, at malamig niyang sinabi, "I seal off ang tirahan ng mga Toxin at kumpiskahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian." "Naiintindihan." Kinuha ang Halvor. Nilabas ni James ang phone niya at tinawagan si Thea. "Thea, ipaalam sa God King Palace na protektahan ang mga Callahan, Quincy at ang iba pa sa Kensington. Isang bagyo ang umuusad sa kabisera." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 11:27. Ang isang nasulok na aso ay hindi maiwasang maglaway. Nag-aalala si James na may gagawing walang ingat si Halvor. Dahil siya ay kasalukuyang nasa kabisera at hindi niya magawang alalahanin ang kanyang sarili sa mga gawain sa Kensington, agad niyang tinawagan si Thea at inutusan itong utusan ang Diyos Haring Palasyo na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang mga Callahan, Quincy, at ang iba pa sa Masaya Corporation. "How dare you arrest me, James? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung ano ang kaya ko?" Kahit na kinuha si Halvor, patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Tumingin siya kay Delilah na duguan ang buong katawan at humingi ng paumanhin, "I'm sorry I'm late." "It's alright." Hinaplos ni Delilah ang dagwang noo,
Salamat sa pagdating mo sa oras. Kung hindi, kami ng nanay ko. Bahagyang kumaway si James. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Hihilingin ko na may magpadala muna sa iyo sa ospital. Kapag tapos na akong lutesin ang usapin, bibisitahin kita. Agad na iniutos ni Henry, ipadala siya sa ospital. Naiintindihan. Dinala ng ilang sundalo si Delilah at ang kanyang ina, habang ang lahat ng toxin ay inaresto. Ina convoy. Nakaposas. Malungkot ang ekspresyon ni Halvor. Hinihintay niya ang pagdating ng mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo ay hindi natatakot na mamatay. Hanggat binayaran sila, magagawa nila ang lahat. Naniniwala siyang tiyak na bibitawan siya ni James pagdating nila. Sa ilalim ng utos ni James, lahat ng negosyo sa ilalim ng toxins ay sinamsam. Sa labas ng tirahan ng mga toxin sa Hopevilla District, lumapit si Henry sa isang convoy at nagulat, Emperor, lahat ng toxin ay naaresto. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong order. Dalhin mo sila sa courthouse at ikulong sila sa piitan. Gayon din, magbigay ng utos na imbestigahan ang mga toxin. Kasabay nito, maglabas ng gantimpala para makalap ng ebidensya ng mga nakaraang krimen ng mga toxin. Naiintindihan. Binati siya ni Henry at nagutos, umalis. Nagsimula nang umalis ang mga convoy. Gayunpaman, bago sila makaalis sa distrito, ilang truck ang dumaan patungo sa kanila. Pagkatapos, bumukas ang lalagyan at nagsilabasan ang mga mersenaryong kompleto sa sandata at pinalibutan ang Hopevilla District. Sila ay ang Wagner Mercenaries. Gayunpaman, hindi si Marion ang nanguna sa kanila. Ito ay isa sa kanyang mga subordinate, not Thorstein. Hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Bagamat alam niya at nang natitirang 3,000 lalaki na ang kanilang mga pagkakataong mabuhay ay malapit sa wala, pinili nilang pumunta para sa kapakanan ng pera. Palibutan mo sila. Huwag mong hayaang dumaan ang isa man sa kanila, sigaw ni Not. Sa paligid ng 40 taong gulang, siya ay isang tan na lalaki. May kaunting galos sa mukha niya. Ang hanay ng mga convoy ay tumigil na patay sa kanilang mga truck, at isang sundalo ang nagmamadaling sumugod patungo sa convoy na kinaroroonan ni James. Bumaba si James sa convoy at nagtanong, anong problema? Bakit ka tumigil? May nangyaring masama. Libu-libong fully armed mercenaries ang nakapalibot sa Hopevilla District. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James, at umungal, paano nakalusot ang libu-libong mersenaryo sa capital kung saan ang Red Flame Army ang namamahala. Ito ay kalokohan. Nagsalubong ang kilay ni Henry. Masama ito, Emperor. Ito ay isang distrito kung saan nakatira ang maraming maimpluwensyang at mayayamang tao. Kung ito ay magiging larangan ng digmaan, maraming buhay ang mawawala. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Nathaniel. Is something the matter? Pakilusan ang hukbo at aisil ang kapital. Kung wala ang aking mga utos, walang sino man ang pinapayagang pumasok o umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:28. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Nathaniel, at nagtanong, bakit? May nangyari ba? Utos ni James, 3,000 mersenaryo ang nakapalibot sa Hopevilla District. Nais kong pakilyusan ninyo ang buong sandatahang lakas at palakasin ako. Hindi ko nais na saktan ang sinumang inosenteng tao, at hindi ko nais na makatakas ang isang kaaway. Banal. Pagkarinig nito, natigilan si Nathaniel, at agad itong nagutos. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga sirena sa buong punong tanggapan ng Red Flame Army. Ang Red Flame Army ay nagmamadaling nagtipon-tipon at naghanda na umalis. Ang mga convoy, armored car, at helicopter ay gumagalaw. Kasabay nito, sa Hopevilla District, inagaw ng mga mersenaryo ang kontrol sa security room at nilipol ang lahat ng security guard. Si Amon na puno ng galos sa mukha ay nagsasalita gamit ang loudspeaker, makinig ka, James. Bitawan ka agad si Halvor Toxin at maghanda ng helicopter para sa akin, kung hindi, papatagan ko ang Hopevilla District. Mga sumpa, galit na galit si James. Emperor, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Hindi namin alam ang tungkol sa kanilang mga numero o kanilang mga armas. Grabe ang kahihinatnan kung tayo ay walang ingat, nagmamadaling paalala ni Henry kay James.
Huminga ng malalim si James para pakalmayan ang sarili. Ha. Humagalpak ng tawa si Halvor, sabi ko naman sa'yo diba? Walang paraan na maaari mong mapaglabanan ang mga kahihinatnan. Bitawan mo ako kaagad, kung hindi, sisiguraduhin kong daan-daang inosenteng biktima ang mamamatay sa tabi ko. Hindi siya pinansin ni James. Kasabay nito, itinatag ang Central Command. Ilang drone ang ginamit upang subaybayan ang sitwasyon sa labas. Emperor, may humigit kumulang 3,000 lalaki sa labas na armado ng mabibigat na armas. May mga RPG pa sila. Hindi natin kayang lipulin silang lahat ng hindi nasangkot ang mga inosenteng tao sa Hope Villa District. Emperor, sila ang Wagner Mercenaries, na aktibo sa rehiyon ng North Africa. Hindi ko alam kung paano nila nagawang makalusot sa kapital. Ang mga armas nila ay Solin weaponry. Tiyak na nakipag-ugnayan sila sa militar. Parami ng parami ang dumating na balita. Nang marinig ang mga ito, nagdilim ang mukha ni James. Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa una niyang naisip. Tiwala siya na kaya niyang lipulin ang mga mersenaryo. Gayunpaman, hindi niya masiguro ang kaligtasan ng mga sibilyan sa loob ng Hope Villa District. Malungkot na ekspresyon ang suot ni James. Emperor, ang kalihim ng depensa ay nasa linya. Ipasa mo siya. Kinuha ni James ang phone sa tabi niya. Huwag kang mag-ingat, James. Ang Hope Villa District ay puno ng mahahalagang figure ni Sol. Ang kanilang pagkamatay ay magiging pagkawala ng bansa. Tanggapin ang anumang hinihingi nila. Binaba ni James ang telepono. Emperor, ang Directorate of Security ay nasa linya. Huwag mo siyang pansinin, utos ni James. Alam niyang pinipilit siya ng makapangyarihang mga tao na ito na tanggapin ang mga kahilingan ng kaaway. Gayunpaman, bilang taong namamahala sa labanang ito, tinawag niya ang mga putok dito. Tanong ni Henry, ano ang dapat nating gawin, Emperador? Nakikipagkompromiso ba tayo o, sabi ni James, we will stall for time before the main forces arrive. Ito ang kabisera ng Sol. Kung hahayaan natin silang kunin si Halvor ng ganoon lang, ano kaya ang iisipin ng mundo sa atin? Nandito ba ang mga negosyador? Yes, they are in the process of negotiating. Gayunpaman, hinihiling lamang ng kaaway na makita ka. Sige, tingnan ko kung ano ang ginagawa nila. Tumayo si James at umalis sa Central Command. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1129. Sa labas ng Hope Villa District. 3,000 ganap na armadong mersenaryo ang nakapalibot sa buong distrito. Ang mga security guard ay nalipol, maliban sa 3. Nakaluhod sila sa lupa, na may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Sa hindi kalayuan, isang hanay ng mga convoy ang tumigil sa kanilang mga truck. Libo-libo ng mga ganap na armadong sundalo ang nakaalerto. Si Amon ina na itim na jacket na ang mukha ay natatakpan ng mga galos ay nakatayo malapit sa security room. Nasa likuran niya ang 12 lalaki, na naglalayo ng kanilang mga RPG sa mga convoy. Lumapit si James. Agad namang iniharap sa kanya ng isang sundalo ang kanyang bulletproof vest. Gayunpaman, bahagyang kumaway si James at magalang na tumanggi. Naglakad siya papunta kay Nott. Tumigil ka. Habang may loudspeaker sa kanyang kamay, sumigaw si Nott, hakbang ka pa at magpapaputok tayo. Huminto si James. Nagmamadaling lumapit kay James ang ilang may kalasag na sundalo at iniabot sa kanya ang isang loudspeaker. Bahagyang kumaway si James. Hindi ko kailangan ito. Sa pagtingin kay Nott, pinaga niya ni James ang true energy at sumigaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ito ang kabisera. Ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ay seliado na. Seryoso ka ba sa tingin mo makakatakas ka? Dahil nakatulize ni James ang true energy, naririnig ang boses niya kahit 20 metro ang layo. Buzz ang boses ni James sa tenga ni Nott. Medyo hindi komportable. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya, wala akong planong iwan ng buhay ang lugar na ito. Dalhin mo agad dito si Halvor at maghanda ng Maya helicopter. Fine. I accept your demand, sabi ni James nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit kailangan ko ng oras upang ihanda ang helicopter. Gusto ko ang helicopter sa loob ng 10 minuto, kung hindi ay masisira ang distrito. Nakuha ko. Pagkatapos, bumalik si James sa Central Command. Kailan ka darating?
Nathaniel. Handa na ang Air Force. Tungkol naman sa iba, mga 20 minuto o higit pa. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Magiging huli na ang lahat. Gusto ko ng real-live na footage ng surveillance camera sa labas ng Hope Villa District. Sa isang iglap, lumitaw ang mga imahe sa kanyang harapan. Maraming ganap na armadong mersenaryo. Sa isang simpleng sulyap, naunawaan niya kaagad ang mga posisyon ng labanan ng mga mersenaryo. Sa sandaling sumiklab ang labanan, agad silang susugod sa anumang kalapit na mga villa at lipulin ang mga taong naninirahan sa loob. Dahil hindi sila natatakot sa kamatayan, ang buong lugar ay masisira kapag sumiklab ang labanan. Ilang tao ang nakatira dito? Around 3,000 people. Lahat sila ay mayayamang multibilyonaryo at CEO ng mega conglomerates. Kumunat ang noo ni James. Lahat ng nasa Central Command ay may suot na malungkot na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maxine. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Maxine, alam ko na kung ano ang nangyayari. 3,000 mersenaryo ang nakapalibot sa Hope Villa District. Huwag kang kumilos ng walang ingat, James. Kung mawawalan ng kontrol ang sitwasyon, maraming inosenteng buhay ang mawawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:30. Seryosong sabi ni James, I don't have a choice. Sa maikling panahon, maraming makapangyarihang tao ang tumawag sa akin upang magbabala laban sa pagpapalaki ng sitwasyon at tanggapin ang mga kahilingan ng kaaway. Tulungan mo akong mag-isip ng kung ano-ano, Maxine. Pinagtutuunan ng pansin ni Maxine ang pangyayaring ito nang tumawag si James kay Thea. Pagkatapos, dumating ang balita mula sa mga Kaydan. Matapos marinig ito, nag-iisip siya ng paraan upang harapin ang 3,000 malakas na mersenaryo habang nagdurusa ng kaunting pagkalugi. Ngayon, mayroon na siyang pangkalahatang ideya kung ano ang gagawin. James, sa pagkakaintindi ko, alam ng mga mersenaryong ito na lalaban sila sa Red Flame Army sa capital. Nangangahulugan ito na wala silang planong bumalik ng buhay. Ito ay medyo may problema. Tiyak na itinaya nila ang kanilang buhay para sa pera. Bago sumiklab ang labanan, subukang i-demoralize ang mga mersenaryo. Ay pangako mo sa kanila na gagantimpalaan mo sila ng halaga basta sumuko sila. Kapag may ilang pag-aalinlangan, samantalahin ang pagkakataon at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ikaw ang Black Dragon. Nakita at naranasan mo na ang maraming laban. Alam mo na ang gagawin. Ito ang tanging paraan na naiisip ni Maxine sa limitadong oras na mayroon siya. Naiintindihan ko, susubukan ko. Binaba ni James ang telepono. Ngayon, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang gagawin. Iniutos niya, Red Flame Army, maghanda upang makapasok sa posisyon. Mga sniper, sa posisyon. Kapag naibigay ko na ang aking mga utos, gusto kong tapusin mo ang labanan sa lalong madaling panahon. Huwag bigyan ng espasyo sa paghinga ang kaaway. Mga sundalo sa Hope Villa District, mabilis na tumungo sa paligid at sinakop ang mataas na lupa. Kapag naibigay ko na ang aking order, makipagtulungan sa Red Flame Army mula sa labas. Matapos ibigay ang kanyang mga order, naglakad si James patungo sa convoy na kinaroroonan ni Halvor. Nakaupo si Halvor sa convoy na may composed look sa mukha. Nang makita niya si James, ngumiti siya, James, naniniwala akong gagawa ka ng tamang pagpili. Sumulyap kay Halvor, malamig na sinabi ni James, Halvor, what a bold man you are. Dapat ay tapos na ito nang hulihin kita. Ngayong gumawa ka ng ganoong kaguluhan, hindi magiging madali para sa akin na harapin ang gulo. Gusto ko lang mabuhay, malamig na sabi ni Halvor. Ilabas mo siya, utos ni James. Agad na inilabas ang nakaposas na si Halvor. Pagkatapos ay tinungo ni James ang entrance ng Hope Villa District kasama niya. Kasabay nito, sa Peace Mansion. Magkasama ang hari at si Mr. Lee. Malungkot na ekspresyon ang suot ng hari. Siya ay nag-aalala na ang sitwasyon ay lumala nang wala sa kontrol. Ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Mir. Lee. Mareresolba ba talaga ni James ang isyu? Si Mr. Lee ay binubuo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nag-aalala siya. Kung tutuusin, walang ordinaryong tao ang nakatira sa Hope Villa District.
Ngayon na kumalat na ang balita, gulat ang bomb-alot sa bansa. Kung hindi maayos na nalutas, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Sa tingin ko, hindi sigurado si Mr. Lee. Pagkatapos ng lahat, ang mga mersenaryo ay armado ng mabibigat na armas at hindi natatakot na mamatay. Sinabi ng hari, kung ang sitwasyon ay lumala nang wala sa kontrol at ang Hope Villa District ay magiging isang larangan ng digmaan, maraming inosenteng buhay ang mawawala. Kahit isang kamatayan ay mayayanig ang mga haligi ng Sol. Nakatanggap lang ako ng balita na pinakilos ni James ang Red Flame Army habang tinatanggihan ang tawag ng mga makapangyarihang tao sa militar. Ilalabas niya lahat, sinabi ni G. Lee. Bilang isang militar, alam niya kung ano ang gagawin. Naniniwala akong makikipagkompromiso siya kung kinakailangan. At saka, wala na kaming ibang mga opsyon ngayon. Maaari lamang tayong magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Kung matagumpay niyang malulutas ang bagay na ito, ang dynamics ng capital ay ganap na magbabago. Isipin mo ito bilang isang paglilinis ng maaga. Ma'am, sana maayos ni James ang sitwasyon. Tumanggo ang hari. Dahil ginawa niyang emperador si James, naniwala siya sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, mayroon din siyang backup na plano. Umaasa lamang siya na ang walang kabuluhang pagdanak ng dugo ay maiiwasan. Kung hindi, mahihirapan siyang linisin ang kalat.